Okay guys, ganito ha. Yung previous vlogs ko, before this, is para wag lang tayo masyadong ma-disheartened or ma-disappoint. Pero ito talagang totoo ha, sasabihin ko na sa inyo. Pero pwede pa rin naman talagang tumakbo sila sa Supreme Court at pag-usapan ito. So, nag-declare ng adjournment si Senator Cayetano. Pero ang pagde-declare kasi ng Sine-Die o Sine-Die or kung ano man ang pwede nyong itawag dyan, ganito, dapat talaga may procedural. Dapat talaga yan, ay pag-uusapan talaga yan sa plenaryo at bobotohan yan ng mga senador na nandoon ngayon sa plenaryo. Tapos pag binoto yan, tapos sasabihin niya sa pinaka-Senate President, pagkatapos nilang sabihin sa Senate President, tsaka pa lang pwedeng mag-declare ng adjournment or sign die ang isang Senate President. So what happened kanina is, yung nag-declare siya ng sign die is through a letter. Tapos in-inform niya lang lahat ng senator via letter. So ang pinaka-problema dito, ito nga, sinabi nga dito ni Senator Mig Zubiri, ayan, kung ano yung sinabi ko, sinabi niya rin. As well as a need for formally announced, dapat may announcement kasi talaga. Hindi ko lang alam kung considered as formal announcement ang letter. Kaya bahala na ang Supreme Court dito. Pero in my idea or in my own opinion, medyo may something. Okay, pag-usapan natin ha. So kasi ganito yun. Ang hindi ko kasi alam, nag-declare nga siya ng adjournment at saka sign die. Pero ang hindi ko masabi sa inyo kung valid na ba yung letter lang. Kasi dapat talaga may plenary. Tapos sa plenary, sasabihin niya, siguro sasabihin nila o magmo-motion sila na, i-declare na sign die, ganun. Tapos sasabihin nila sa senator, tapos magbobotohan sila, parang ganun. Tapos i-announce ngayon ng senator na adjourn at may sign die nga. Hindi naman nangyari yun. So ang nangyari kanina, basta nagpadala ng sulat si Senator Cayetano, tapos na-adjourn na. Hindi ko alam kung adjourn nga yun kasi nagdire-diretso sila eh. Ang pinakamasama kasi talaga dyan na nangyari kanina is dumating si Chis Escudero. Nung dumating si Chis Escudero, na-breakdown yung 11. Actually, hindi na nga 11. 11 pa ba? O 11. Na-breakdown yung 11-11. Naging 12-11. Naging 12-10 na kanina. Kaya talaga yung talagang pinakamasamang nangyari. Yung pagpunta ni Chis Escudero. Well, siguro, malay nyo, hindi natin masabi kung ano sinabi nila kay Chis para pumunta doon. So, hindi sa dinidisappoint ko kayo, pero yung talagang proseso eh. Sorry. Pero at least napasaya ko naman kayo before itong disappointment. Pero still, pwede pa rin mag-decide dito ang Supreme Court. Okay? Ang tanong sa akin ngayon, may nagtanong sa akin, pwede ba yung ginawa nila, nagbotohan sila at meron na tayong bagong Senate President? Actually, alanganin kasi ako dyan kasi ang nakalagay talaga sa Constitution 13 vote. Pero, ganito kasi, absent kasi yung dalawa. Kumbaga, wala doon si Bato at saka hindi na rin makakapunta si Jinggoy. Hindi na rin makakapunta si Bato. So meron kasing ruling. May ruling kasi na kapag halimbawa hindi na talaga makakapag participate yung dalawa, so ang magiging parang countdown yan is magiging 12 na. Huwag kayong madidisappoint guys, hindi ako kumakampi sa kanila, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ng batas na, nagre-research din naman Lola at nagtatanong sa mga lawyers. So ang mangyayari kasi dyan, parang yung 22, magiging parang 22 na lang sila. Ano bang majority, ano bang breakdown ng 22, di ba 11-11? So ibig sabihin, pag may lumipat na isa dun sa kabila, sila na nga magiging majority. Legally speaking, pero pwede pa rin namang i-contest sa Supreme Court, sila na ang magiging majority talaga. At kung sino man ang iuupo nilang presidente, dapat yun ang upo. Kaya lang siguro kanina naalanganin sila mag-upo ng presidente. Kaya ang ginawa nila, nag-upo na lang sila ng pro tempore as acting as Senate President. Kasi nga naalanganin pa siguro. Inaaral pa siguro nila yung batas. Pero sa opinion ko, pasensya na ulit ha. Pagpasensya nyo na Lola. Pero ewan ko kung ano sasabihin ng Supreme Court, pero talagang nasa ruling kasi na kapag 22 na lang, bawa kahit pasabihin na natin 4 yung makulong, tapos hindi na makakapag-participate, 20 na lang, ganun ang mangyayari. There are rulings about that. So pag halimbawa, nangyari yan, sila na nga talaga yung majority. So ano yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pwede pa rin siyang maupo, syempre siya pa rin naman talaga yung Senate President kasi hindi naman siya na-dismiss at saka wala naman silang dineclare na Senate President kanina. Kaya ang sabi ko doon sa vlog ko, nag-declare talaga siya pa rin ang Senate President. Unless otherwise, kung nag-declare sila kanina ng Senate President. Kasi majority na talaga kung tutuusin mo yon. Kasi 12 na sila. Yung division kasi ngayon is talagang 11-11 since 22 na lang senator. Kaso siguro naalanganin sila. Inaral muna nila yung batas at saka yung rule. So ang dineclare lang nila pro tempore. Yun ang napakalaking pagkakamali nila. So bukas natin malalaman kung anong gagawin nila kay Senator Cayetano. Pero kung tutuusin nyo, talagang sorry sad to say, yan talaga ang reality na kapag hindi nakakapag-participate, hindi na talaga kasama. Kaya nga gusto nila ipakulong Tapos yung isa nagtatago. Kaya pinili talaga nilang ipakulong. Nagets nyo na? Kaya kita nyo, nakipaglaban talaga si John Vic, di ba? Talaga nakipagsagawan, nakipagsagutan. Kasi talagang kailangan makulong si Jinggoy. As of now, talagang prayers na lang ang kailangan natin. And another miracle. Because I believe in miracle. Pero sana matuloy na lang Blue Ribbon Committee.
kahit nasabihin na natin hindi maging valid yung claim nila na Blue Ribbon Committee yun kasi binago na nga nila eh. Naglabas na naman nga si Tulfo, si Erwin ng kanyang position diyan. Pakita ko sa inyo ha. So eto kasi talagang dineclare na talaga nila na sila na talaga yung ay nako, nakakasakit sa damdamin ano. Pero ito sinabi niya issued a notice of cancellation. Si kinancel niya tapos sabi niya itutuloy na lang sa Monday. Yun na nga, kinancel niya yung June 4. Hindi natin malaman kung valid ito kasi since ano naman siya tawag nito, galing naman to sa committee na under sa pro tempore. So ang gulo nito, talagang lilituhin nila tayo. Pero pag-usapan pa rin natin ha, tuloy natin. So guys, sa mga nangyayaring ito ha, tingnan nyo ha. So alam nyo naman na kung sino nagmamaneuver eh. Alam nyo na. Tingnan nyo kung ano ang sinabi ng ng ating executive branch. So eto na, sino pa nga ba naman ang magsasalita? Siyempre siya. Yan May na. mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat. So, bakit hindi nga sinabing Senate President? Siguro para hindi maging hadlang sa kanila na kilalanin. Kasi at least, safety lang sila, nasa safety lang sila na ang nilagay lang muna at iniluklok nila ay isang pro tempore because this is still to be discussed sa Supreme Court kung sakasakali kung makikipaglaban pa itong mga Duterte Black. Okay, tuloy natin. So kung tatanungin nyo ako, pasensya na. Actually kanina pa, masama ng loob ko kasi may point talaga sila. Ginawa talaga nila yung mga preliminaries para ma-achieve nila yung goal nila. Kaya lang naalanganin din sila, kaya hindi sila nag-vote ng Senate President. Pero actually, pwede na silang mag-vote ng bagong Senate President because talagang in reality, sila na talaga yung new majority. Kasi nga, in absentia na yung dalawa. So ang bilangan na talaga ngayon, 22. Kasi minus 2. So, ang majority ng 22 is more than 11, which is 12. So, isisi nyo kay Cheese. Ang wish ko na lang sana is magdire-diretso bukas yung Blue Ribbon Committee. Kasi hindi naman talaga nila pinalitan ng Senate President. Hindi sila nag-elect ng Senate President. Yan ang pinakamalaking ginawa nila. Tamang-tama yung sinabi ni Senator Peter Cayetano na talagang hindi naman siya natanggal. Ang tinanggal nila si Legarda. Pray tayo guys, mag-pray tayo. Kasi nung nakaraan naman, biglang nag-miracle naman, no? Biglang pumunta si Senator Bato. Ngayon, another prayer tayo na kasi yan na lang talagang paraan para masiwala talaga yung both side eh. Hindi naman kasi yung puro admin side lang ang pakikinggan natin tungkol dyan sa flood control, di ba? Siyempre, para mabalance yan, kailangan mapakinggan din yung side ng hindi admin, di ba? Kahit ano pa yung babanggitin doon, kahit madamay pa sabihin na natin yung mga Duterte Black, okay lang, basta at least mapakinggan natin yung side ng hindi tungkol sa admin. Kasi ang pinangangatawan na nitong nila Lacson at saka nila Tulfo, at saka nila sabay mo pa yung Soto, is yung side lang ng admin. Alam nyo na kung bakit. Di ba? Nakaka-disappoint pero let us pray for another miracle, ha? Kaya nga ngayon, di ba? Siguro 24 hours aralin nila yung batas. Tapos bukas malaman natin. Ganito ang gagawin nila. So, ito ang posibleng gawin nila bukas pagpasok ni Senate President Cayetano, ganito ang gagawin nila. I-declare nila na vacant na ang Senate presidency. Tapos magluluklok na sila ng bagong senator doon. Unless na talagang umaksyon kagad ang Supreme Court mag-decide tungkol diyan sa legality niyan, wala tayong magagawa. Yun talagang gagawin nila kasi presumed majority na sila tomorrow. At saka ngayon, yung araw na to, presumed majority na sila. So pwede na nilang i-oust si Senator Cayetano.